Nakiusap na si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na hindi na umano ito magsusupply ng mga armas sa Iran, kaya't bilang kapalit ay may ilang tanker ang China na pinayagan ng US forces na makaalis sa Iran patungo sa China. Alamin ang buong detalye mamaya, habang problemado pa rin ngayon ang Iran dahil wala pa rin sa mga oil tanker nito ang nakalusot mula sa blockade ng US forces, kaya't dahil dyan ay nagbanta na ang Iran na magsasagawa din ito ng blockade sa Bab al-Mandib na ipapatupad naman ng kanilang proxy na Houthi sa Yemen. Sa ngayon, ang mga missile system ng Iran ay nakaposisyon na sa mga eskwelahan habang kinukondisyon na rin ito ang kanilang fighter jets. Nako, meron pa pala. Sa update sa patuloy na blockade ng US forces sa Strait of Hormuz, sinabi ng isang US official na 2 oil tanker ng Iran mula sa Jabahar Port ang nagtangka umanong tumawid, ngunit hinarang ito ng isang guided missile destroyer ng Amerika na USS Provence at sinabihang agad bumalik sa daungan. Bukod sa 2 naharang ay may 10 pa umanong Iranian oil tanker ang nagtangka ring umalis mula sa Iran, pero niradyuhan ito ng US forces at inatasang agad na bumalik. Ibinahagi rin ng CENTCOM ang isang audio habang pinapatupad nila ang blockade sa Strait of Hormuz. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, dahil sa patuloy na paggawa ng mga opisyal ng China ay iniulat ng Fox na 4 na barko ng China ang nakalusot umano sa blockade na kargado umano ng mga langis at kemikal. And Fox confirms a 4th ship, a Chinese vessel, carrying oil and chemicals passed as well. At kasunod niyan ay nagpost na si US President Donald Trump sa kanyang Truth Social at sinabing, "Tuwang-tuwa ang China na permanente ko nang binubuksan ang Strait of Hormuz. Ginagawa ko rin ito para sa kanila at sa mundo. Hindi na mauulit ang sitwasyong ito. Napagkasundoan naming hindi na magpadala ng mga armas ang China sa Iran. Yayakapin ako ni Pangulong Xi ng mahigpit pagdating ko roon sa loob ng ilang linggo. Matalino at mahusay ang aming pagtutulungan, hindi ba't mas magaling pa yon sa pakikipaglaban, pero tandaan, mahusay kami sa pakikipaglaban. Kung kinakailangan, mas mahusay kaysa sa iba." President DJT. Sa isa pang interview ni Trump ay sinabi nitong si Xi Jinping na umano mismo ang sumulat sa kanya at nangako ito kay Trump na hindi na ito magpapadala ng mga armas sa Iran. Inimbitahan din umano ni Xi Jinping si Trump na bumisita ito sa China ngayong Mayo. Kaya't ito ang tinitingnan nilang dahilan kung bakit pinayagang makalusot ang 4 na oil tanker ng China paalis sa Iran. Yes, I mean, he's somebody that needs oil. We don't. He's somebody I get along with very well. He just wrote me a beautiful letter. He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, I mean, you're seeing it all over the place, to Iran. That China letter asking him not to do that, and he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. Noong nakaraang linggo lamang ay sinabi ng US intelligence na naghahanda ang China upang magpadala ng mga armas sa Iran, ngunit mariin niyang itinanggi ng China at ngayong sinampulan na ng Amerika ang China sa pamamagitan ng pag-hold sa mga barko nito ay mismong si Xi Jinping na ang umamin at nangako itong hindi na magpapadala ng armas sa Iran. Kinumpirma naman ng isang US official na noong unang mga araw ng gyera sa Middle East ay tumulong umano ang China sa Iran sa pamamagitan ng satellite upang tamaan nito ang mga base ng Amerika sa Middle East. Kaya't bilang tugon ay inubos ng Israel at Amerika ang mga satellite o radar ng Iran.
Dahil sa walang tigil na pag-atake ng Iran sa mga karatig bansa nito noong panahon ng gyera, ang mga nadamay na bansa ngayon ay inudyukan ng Amerika na i-hold ang mga assets ng rehimen na nasa labas ng kanilang bansa. Kaya naman ngayon ay hindi lang sa dagat ipinapatupad ng Amerika ang blockade dahil tinatrabaho na rin ngayon ng Amerika ang isa pang blockade para naman sa mga assets ng Iran, kabilang dito ang mga bank account ng mga opisyal at iba pang mga konektado sa IRGC. Yeah, I think that's not a correct characterization. Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. At habang abala ang puwersa ng Amerika ngayon sa Strait of Hormuz, ang Iran naman abay-abala naman sa paghuhukay ng ilang mga underground nito upang kunin ang mga missiles nito na natrap. Ayon sa US intelligence ay posibleng mayroon pa talagang makukuha ang Iran dahil ang iba umano mga underground ng IRGC ay mga entrance at exit lamang ang sinira ng Israel at Amerika. Kaya't sa mga satellite image ay makikita ang mga heavy equipment ng Iran sa mga site nito. And one of them is on your screen right now. And this is Iran. And you can see that there's earth-moving equipment there digging. And they are digging for missile launchers trapped underground amid the ceasefire, is our understanding from these images. Front-end loaders can be seen scooping up the rubble from blocked tunnels. Habang isa namang Persian sa Iran ang nagbahagi ng isang video para ipakita sa mundo na ang mga missile launcher ng Iran ay nakaposisyon na umano ngayon sa mga eskwelahan sa Iran. At sa isa pang footage, abay isang F-4 Phantom II fighter jets ng Iran ang nakitang lumipad. Palaisipan pa ngayon kung saan ito itinago ng Iran matapos makaligtas sa mga pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran. Habang muli namang nagbabala ang Iran sa Amerika na kung ipagpapatuloy umano nito ang blockade sa Strait of Hormuz ay mapipilitan umano ang Iran na ipasara ang Bab al-Mandib na ipapatupad naman ng grupong Houthi sa Yemen. Habang nanawagan naman ng isang opisyal ng IDF Parsi sa mga Persian sa Iran na kuhanan umano ng larawan ang spokesperson ng IRGC kapag nakita umano ito sa mga interview o field. Yan ay matapos magduda ang opisyal dahil parang hindi na umano normal na tao si Ibrahim Solfagari at tila isa na itong AI. Gusto lang umanong masiguro ng opisyal na totoong tao pa rin ang humaharap sa publiko. Dahil sa mga huli nitong inilabas na video ay bukod sa malabo, ngayon naman ay puro larawan na lang ang ipinapakita kapag naglabas ito ng mga banta at kasama umano ito noon sa mga target. At speaking of banta, nagbanta ang advisor ng Iran Supreme Leader sa Amerika na nasa gatilyo na umano ang daliri ng kanilang militar at handa itong palubugin ang mga warship ng Amerika. Tugon naman dyan ng Amerika ay isang footage kung saan makikita ang isang flight operation ng mga fighter jets na inilulunsad mula sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln.